Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag na Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, tupot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Bago po ako magsimula sa aking pagbabahagi ngayong gabi, ay gusto ko muna hong magpakilala sa inyo. Ang akin pong pangalan ay Father Renz Hernandez. Hindi po Martinez. Hindi ko po tiyuhin si Leo Martinez. Hernandez po ako. Ako po ay taga Calapan, Oriental, Mindoro. Meron gaho dining taga Oriental, Mindoro? Wala. Taga Oriental, Mindoro. Kasalukuyan ho akong nakikitira sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament sa Our Lady of Del Pilar Parish, Santa Cruz. Nakikitira ho ako doon dahil ako po ay kasalukuyang nag-aaral ngayon sa UST. Ipinadala po ako ng aming diocese para mag-aral. Ayan. So muli, Father Renz Hernandez. Kung bibigyan ho kayo ng pagkakataong pumili ng kapangyarihan, ano kaya hong kapangyarihan ang pipiliin nyo? Given a chance that you will be given a power, what kind of power will you choose? Anong uri ng kapangyarihan po ang pipiliin nyo? Siguro yung iba, pipiliing maging invisible para hindi na makita ng mga inutangan. Yung iba naman siguro, magkakaroon ng X-ray vision, no? Para kita ang maraming mga bagay. O kaya lumilipad at iba pa. Yung mga fans dito ng One Piece, siguro gustong gayahin si Luffy, kumain ng goma-goma, ano bang tawag doon? Goma-goma fruit, no? Humahaba ang lahat ng bahagi ng katawan. You know, isa po sa pinapangarap ng maraming mga tao, kung hindi man lahat, ay magkaroon ng kapangyarihan. At ang konsepto po ng kapangyarihan ng mundo ay ibang-iba sa konsepto ng kapangyarihan ng Diyos. Ninanais ng tao na magkaroon ng kapangyarihan, una dahil gusto nating maging relevant. Siyempre kapag makapangyarihan ka, relevant ka.
tumataas ang social value mo, nagiging mahalaga ka sa paningin ng ibang tao dahil meron kang taglay na kapangyarihan. Sa makatuwid, nagiging sikat ka kapag meron kang kapangyarihan. At ganyan po yung konsepto ng power ng mundo. Kaya nga po, yung mga posisyon sa lipunan, kung minsan nagpapatayan pa yung iba, makaluklok lamang sa upuan. Why? Because of power. Because of power. Sa atin pong ebanghelyo ngayong gabi, mga minamahal na kapatid, sa kapistahan ni San Vicente de Paul, napakaganda po ng concept of power na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi dito, ang sabi po dito, noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. So that's the power that Jesus gave to His apostles. To cast out evil and to cure diseases. Magpagaling ng mga may sakit. Yung mundo po, kapag merong power tayo, as much as possible, we like to maintain our power. Ayaw nating mawawala yung kapangyarihan natin. No? Kapag yung konsepto ng kapangyarihan ng mundo. Pero yung iba yung konsepto ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga alagad ay hindi para sa kanilang sarili. Kalimitan kasi yung mga taong may kapangyarihan, hindi naman ho lahat. Pero marami ay nalulunod sa kapangyarihang taglay. Bakit? Hindi. Because of the benefits of power. At dahil dyan, parang pansarili yung iniisip kapag merong kapangyarihan. Pero yung kapangyarihang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad is meant to be of service to those who are in need. Para sa mga nangangailangan, para pagalingin yung mga may karamdaman at palayasin ang demonyo sa inaalihan nito. At napakaganda po, Sa mundo, taliwas yung kapangyarihan at kahinaan. Taliwas yung kapangyarihan at kasalatan. Kapag may kapangyarihan ka, dapat hindi ka mahina, hindi ka salat. Pero kay Jesus, iba. Magkaiba. Yung kapangyarihan ay kalakip ng kahinaan at kasalatan. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pinagbilinan ng sabi, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, tupot, tinapay o salapi o bihisan. Imagine, binigyan ng kapangyarihan pero hindi pinagdala ng Anong ibig sabihin nito? Para yung kanilang kapangyarihan lagi ay makita nila at the service of others, para sa paglilingkod sa iba at para ma-realize ng mga apostol na hindi kanila yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan nila ay galing sa Diyos na makapangyarihan. At para hindi sila umasa sa sarili nilang galing, sarili nilang kakayahan, sarili nilang lakas, upang maramdaman nila ang kasalatan at kahinaan at patuloy silang umasa at kumapit sa Diyos. And that's the kind of power that Jesus gave to His disciples. Not for themselves, but for the service of others. Para sa iba. At ang kapangyarihang ito ay nasalmin sa kanilang kahinaan at kasalatan. Imagine a God who is so powerful became a weak and lowly infant. Ang Diyos na makapangyarihan ay naging isang maliit at mahinang bata. Power and weakness. St. Paul says, sinabi ni St. Paul, sapagkat kung kailan ako mahina, doon ako malakas. For when I am weak, it is then that I am strong. And to end my sharing, my dear sisters and brothers, lahat po tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Ang mga magulang ay binigyan ng kapangyarihan para sa kanilang mga anak. Ang mga tatay para sa kanilang pamilya.
ang mga manggagawa ng simbahan para sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kaming mga pare para sa aming mga parokya. And I want to end my sharing by quoting one of my favorite Marvel movie, Spider-Man. Sabi ni Uncle Ben kay Peter Parker, nung sabi ni Uncle Ben, Peter, always remember this. With great power comes great responsibility. Paglaki ng kapangyarihan, paglaki ng responsibilidad. Ano ang iyong kapangyarihan? Lagi itong may kaakibat na responsibilidad. Amen.